Eli naman, intindihin mo naman ako. Hindi ko sila pinipili. Wala akong pinipili. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Handa akong i-workout ito. Workout? Paano? Nandun ka sa malayong probinsya. Tapos ako nandito. Magme-med school ako, tapos ikaw ano? Anong gagawin mo doon? Alam mo, hindi lang to tungkol sa atin. Tungkol din to sa pangarap natin. Anong nangyari, Bri? Bakit gano'n na lang kadali para sa'yo na i-give up ang pinaghirapan natin ng 4 na taon? Tingin mo ganun dang kadali? Ha? Hindi, pero hindi sa lahat ng oras nasusunod ang mga gusto natin, Eli. Ganun ang buhay. Maswerte ka at kaya ni tita na pag-aralin ka. Pero ako, hindi. Wala akong ganyang pribileyo, Eli. At kailangan ako ng mama ko ngayon. Tutulungan na nga kita, di ba? Pumayag naman si Mama. At anong gagawin ko, ha? Hahayaan ko ang mama ko sa probinsya? Hindi ko kaya magpatuloy ng buhay rito na parang walang nangyayari sa pamilya ko roon. I'm sorry, Eli. Kung pag-aawayan natin to, mabuti pa nga maghiwalay na tayo. Kahit na sa ganon, kahit na ganoong pakatayog ang pangarap ko, hindi ko kayang pabayaan ang pamilya ko. Ang sakit mo namang magsalita. Hindi ko naman sinabing pabayaan mo sila. Ang sinasabi ko lang ay pwede kitang tulungang abutin pa rin ang pangarap mo habang tinutulungan mo sila. Pero kung yan ang sa tingin mo, sige, hindi ako makapaniwalang ganyan pala ka-selfish ang tingin mo sa akin, Bri. Maraming salamat. At sa pagpapatuloy ng ating kwento. Ma, tama na po. Huwag na po kayong umiyak. Paanong hindi ha? Parang sumusuko ka na eh. Ano, gano'n na lang yun, Ellie? Pagkatapos ng mahabang panahon na pakikipaglaban natin, gano'n na lang? Bakit ka sumusuko? Hindi ako sumuko. Di ba nagpagamot ako? Kaya nga umabot ako hanggang ngayon, di ba? Ginawa naman natin lahat, di ba? Pero ano? Hindi ako gumaling, Ma. Mas lumala pa nga eh. Stage 2 lang ako nang madiagnose. Nagawa ko na lahat ng chemo at pagpapagamot. Pero ang ending, nag-progress ang cancer ko, Ma. Ano na naman yun? Hindi. Hindi ako papayag. Kung yang sakit mo hindi sumusuko, pues ako rin. Baka hindi naman talaga magaling yung oncologist na pinuntahan natin. Pagpa-second opinion tayo, ako bahala. Ma, please, tama na. Okay na ako. Sapat na sa akin na... Sinabi ng hindi. Hindi ako papayag, Ellie. Ma naman, ano ba? Ayoko nang nahihirapan ka ng ganito. At ano sa tingin mo ang mararamdaman ko pag nawala ka? Ha? Tingin mo hindi ako mahihirapan? Paano na kami nagpapamo? Ma, Hindi, Ellie. Hindi ako susuko. Hindi kami susuko ng papa mo. Kaya dapat ikaw rin. Ayokong maglibing ng anak. Kaya parang awa mo na. Huwag mong gagawin sa akin to. ayoko rin namang sumuko, Ma. Pero bakit ganun? Ba't parang walang umaayon sa gusto kong mangyari? Ba't imbes na bumunti, lumala ako ba? Ano pong ginagawa niyo? Bumangon ka na. Naganda si Manang ng agahan. Paligo ka tapos ay kumain ka na sa baba. Ako nang bahala rito sa mga gamit mo. Ha? Teka, bakit? Anong ginagawa niyo, Ma? Aalis pa tayo? Oo, aalis tayo. Kabilisan mo dyan at baka gabihin tayo. Saan nga po tayo pupunta, Ma? Ipapagamot kita. Oh, teka, saan? Basta, sige na. Maligo ka na at makakain ka na. Wala tayong driver ngayon kaya magko-commute tayo. Ayoko ma-traffic at gabihin sa daan. Teka, Ma, sandali po. Manang, ikaw na muna ang bahala rito, okay?
Tatawag ako pagkarating namin doon. Ma, bakit ang dami nating dala? Ano, hindi na ba tayo uuwi? Ma, ano to? Ellie, huwag ka nang magtanong. Ipapaliwanag ko rin sa'yo mamaya. Ang importante ay makaalis na tayo. Pero ma, Manang, pakihanda na ng baon namin. Aalis na tayo, Ellie. Bilisan mo. Oo. Mga ilang minuto na lang. parang pamilyar ang daan. Ha? Sus, pare-pareho lang naman ang daan sa probinsya. Ano ka ba? Nauuhaw ako, ma. Oh, eto. Uminom ka muna. Sandali. Dito na yata tayo. Bilisan mo, nak. Manong? Teka lang, bababa kami. Nandito na po tayo. Oo. Nakita ko yung papasok na daan. Tara na. Mabigat ba yung bag mo? Akin na lang. Okay lang po. Kaya ko naman. Nako, tara na. Bilisan natin at padilim na, oh. Diyan tayo papasok. Oo nga. Yan ang daan papunta sa barangay ng kaibigan ko. Nakiusap na ako sa kanya at pumayag siya sa bahay nila tayo makitira. Nasa ibang bayan yun ngayon at inaalagaan ng pinsan. Ma, ano ba talaga itong gagawin natin dito? Anong gamot na naman ang susubukan natin, ha? Nabanggit ng kaibigan ko, may nag-herbal healing dito sa kanila. Marami na raw napagaling na iba't ibang sakit. Kung hindi kaya ng doktor ang sakit mo, pues, subukan natin ang alternative. Sino ba kasi ang kaibigan mong yan, ma? Kilala ko ba? Aha? Ano, di mo kilala. Isa sa mga college friends ko noon. Wala ba talagang kahit tricycle man lang dito? Alam mo ba kung saan ang bahay na tutuluyan natin, ma? Oo naman. Teka, ayun. May nakikita akong tricycle. Ayan, baka kasakay na tayo. Akabuiset. Ang arte ng isang yon. Mabayaran naman siya. Hindi ko naman babaratin. Ma, ang ingay mo. Baka mamaya makabulabog ka ng kung ano rito. Iniinas ako ng driver na yon. Napakaduwag. Akala mo naman talaga may kakain sa kanya na buhay rito. Bakit? Ano bang meron dyan sa loob, ha? Ma, hindi mo ba nakita yung mukha niya kanina? Parang may kinatatakutan nga siya. Baka ano? Baka may nakakatakot talaga dyan. Ano ka ba namang bata ka? Tinamad lang siguro yon. Tara na nga lang. May nakikita na akong bahay, oh. Magtanong na lang tayo. May sketch naman ako rito. Dali na at palalim na ang gabi. Sino ba kasi yung kaibigan mo, ma? Hindi mo nga kilala eh. Kahit na. Ano ba naman yung sabihin mo yung pangalan? Taga rito ba talaga yun? Paano kung peke pala yung manggagamot na sinasabi niya? Nagsayang lang tayo ng oras dito, ma. Ellie, tama na, okay? Tama na. Alam ko ang ginagawa ko at may tiwala ako sa kaibigan kong yon. Magpapagamot tayo rito. Bakit kasi hindi nilang tanggapin na hindi na ako gagaling? Pinahihirapan pang sarili. Pinapaasa lang din ako. Ellie, ano ba? Please lang, ayokong pag-usapan yan ngayon. Ay, bahala ka, ma. Tao po, magtatanong lang sana. Tao po. Ma, tama na. Baka tulog na sila. Ang aga naman nilang matulog. Ma, hindi ito Maynila na halos hindi natutulog ang mga tao, okay? Nasa probinsya tayo. Sabi mo may sketch ka, di ba? Yun na lang ang sundan natin. Tara na. Medyo nahihilo na rin ako eh. Teka, kunin mo nga sa bulsa ng pantalon ko. Wala ba tayong matatawagan man lang? Nakakatakot na rito eh. Tingnan mo ang cellphone mo kung may signal. Nang mabilis na sumugod sa amin. Diyos ko, ano yan? Mama! Takbo! Ellie, anak! Ma, hindi ako... Ellie!
Ang sigaw ni Mama ang agad na narinig ko nang magising ako. Paglingon ko sa paligid, nagulat ako nang maliwanag na sa labas. Kasama ni Mama sa tabi niya ang isang matandang lalaki. May sinasabi sila pero hindi ko agad naintindihan kasi gulong-gulo pa ako sa mga nangyari. Ang huling naalala ko kasi ng mga oras na yon ay yung tumakbo kami ni Mama kasi may humahabol sa amin. Bigla akong kinabahan ng mga oras na yon, Madam Venus. Lalo na nang naalala ko ang nangyari sa amin nung isang gabi. Anak, okay ka lang ha? Anong nararamdaman mo? May masakit ba? Saan ang masakit? Ma, nasan tayo? Anong nangyari? Nahimatay ako? Anong nangyari sa humabol sa atin, Ma? Oh, Eddie. Ma, ang higpit ng yakap mo. Sorry. Nag-alala ako. Hindi ka na nagising ng mahimatay ka. Buti na lang at saktong dumaan si Mang Temyong. Nandito tayo sa bahay niya. Siya ang gagamot sa'yo, anak. Anong nangyari dun sa humabol sa atin, Ma? Sino yun? Nakakatakot yun. Shh, Tada. Alam ko. Nandito lang ako, anak. Hindi tayo mapupuntahan ng halimaw na yun, okay? Ano po ba yun? Yun bang dahilan kung bakit hindi pumasok yung tricycle kagabi? Ay, kung ganon, nakita nyo na rin pala ang gumagalang aswang dito. Aswang? Ilang linggo lang ang lumipas ay may haka-haka ng mga tao na may nakakita raw ng isang nilalang na lumilipad at nang aatake ng tao. 2 beses na siyang may inatake pero hindi niya napatay. May isang kaso namang namatay talaga ang inatake niya dahil mag-isa ito sa bahay. Diyos ko, anong ginagawa ng mga otoridad dito? Ano, hinahayaan lang na gumagala ang nilalang na yun? May mga pulis na nagro-ronda rito pero magaling din kasing tsumempo ang isang yon. Kaya nga maliban sa mga pulis, nagtutulungan na rin kaming mga nakatira dito para mahanap kung sinong aswang na yon. Sa ngayon, isa pa lang ang sigurado kami. Ano? May mga sakit ang binibiktima niya. Diyos ko. Ibig niyo sabihin, mga kagaya ko po? Sinabi na sa akin ng mama mo ang kalagayan mo. So, mga kagaya ko nga pong target ng aswang na yun? Huwag kang mag-alala, ha? Hindi namin nahayaan ang mga kasama ko na may mangyaring masama sa'yo. Nandito ka para pagpagaling sa sakit mo, kaya yan ang pagtutuunan natin ng pansin. Iha, tutulungan tayo ni Mang Temyong, okay? Hindi nila tayo pababayaan. Tsaka ako, hindi kita iiwang mag-isa, okay? Nandito lang ako. Hindi na po sana nangyari to kung hindi tayo nagpunta rito. Ellie, ano bang sinasabi mo? Mang Temyong, handa na po yung mga dahong pinakuha niyo sa akin. Natigilan ako sa boses na narinig. Parang huminto ang buong mundo ko ng mga panahong yon, Madam Venus. Hindi makapaniwalang nakatitig lang ako sa lalaking bigla na lang sumulpot sa likuran ni na Mama at Mang Temyong. Bumalik sa isipan ko yung mga nangyari sa akin. 1 taon na ang lumipas. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nandito? Ellie, teka lang. Ano to, Ma? Alam niyo nandito siya? Kaya ba tayo nandito? Ellie, anak, magpapaliwanag ako. Alam mo kung anong pinagdadaanan ko sa breakup namin, Ma. Ellie, sandali! Saan ka pupunta? Ellie! Anak! Diyos ko! Ellie! Bitawin mo ko! Umalis kayo! Ayoko sa inyo! Ellie, please! Huminahon ka muna, anak! Sige na! Baka kung ano mangyari sa'yo! Tita, ako na po. Ayoko sa iyo! Tabi! Moira, baka mas mabuting ihatid ko na lang muna kayo sa bahay na tutuluyan ninyo.
Manong, Brian, bumalik ka na sa bahay. Magkita na lamang tayo roon. Ako nang bahala sa mag-ina. Sige na. Halina kayo, Iha. Aalalayan ka na namin, ha? Ayoko na rito. Gusto ko nang umuwi. Ellie, please. Kumalma ka muna. Uuwi muna tayo sa titirhan natin, okay? Hindi na sasama si Brian. Please, tara na. Sandali. May tricycle dito. Mang Temyong, Oh, ay Miranda, ikaw pala yan. Kailan pa kayo nakauwi? Ay kagabi lang. Oh, teka, sino tong mga to? Ayos ka lang pa, Iha. Bakit ka umiiyak? pasensya na. May pinagdadaan na lang ang anak ko. Pasensya na. Ah, nako, ganun ba? Mawalang galang lang, Miranda. Ihatid ko lang muna ang mag-ina sa bahay at tutuluyan nila. Ay, sige, sige. Sandali lang. Manong, para! Tricycle! Oh, ayan, sige na. Sumakay na kayo. Mang Temyong, puntahan na lang namin kayo ni Rona mamaya, ha? Maraming salamat. Tara na, Iha. Sumakay na kayo. Ano yan, ma? Alam mo nandito siya. Bakit mo ako dinala rito? Alam mo naman, ma. Alam mo kung ano pinagdadaanan ko nang nag-break up kami, di ba? Ellie, makinig ka muna, please. Nakikinig ako, ma. Pero sabihin mo naman ang totoo sa akin. Sino nagpapunta sa atin dito? Sinabi mo ba kay Brian ang kalagayan ko, ha? I'm sorry, anak. Sorry. Ang totoo ay si Maring Aura nagsabi sa akin nagtungkol kay Mang Temyong. Siya ang tinutukoy kong kaibigan ko rito. Ano? Ang mama ni Brian? Sinabi mo sa kanya, ma? Kailan pa kayo nag-uusap? Sinabi mo sa akin wala na kayong komunikasyon simula nang magkahiwalay kami ni Brian. Hindi ko naman sinasadya. Noong unang nalaman natin may cancer ka, nagkita kami ni Aura at Brian. Hindi ko na kinaya, anak. Sobrang gulong-gulo ako doon at sobrang nasaktan ako kaya nasabi ko. So, alam nila mula pa nung una. Ano? Pati si Papa alam din, ha? Ako lang palang hindi nakakaalam. Ma, grabe ka naman. Buhay ko to. Bakit? Oo na, mali na ako, okay? At sorry. Sorry kung kailangan kong ilihim sa'yo. Nag-aalala lang din naman sila sa'yo, anak. Nagmalaman nilang hindi tumatalab ang mga gamot. Natakot din sila. Gusto lang nilang tumulong, kaya naman hinayaan ko sila. Pareho lang naman kami ng gusto, Ellie. Hang kumaling ka. Pero alam mong ayoko na makita si Brian. Bakit palagi mo nalang pinipilit ang gusto mo, ma? Pwede bang ako naman? Ako ang may sakit. Pwede akong mamatay anumang oras. Bakit hindi ako ang kampihan mo? Ayokong makitang lalaking yun pero talagang nagpunta pa tayo rito kahit na alam mong nandito siya. Ang mas malala, ilang buwan na rin pala kayong magkausap. Okay, tinatanggap ko ang kasalanan ko, Ellie. Pero ginawa ko lang to dahil gusto kitang gumaling. Hindi ko naman sinadyang pagkitain ulit kayo ni Brian. Ang gusto ko lang ay sumubok ng ibang paraan para pagalingin ka. Kung ang ibig sabihin nun ay magkikita ulit kayo ni Brian, wala na akong pakialam, Ellie. Basta gusto kong gumaling ka. At lahat yan gusto mo lang, di ba? Paano naman ang gusto ko, ma? Paano naman ako na gustong sulitin na lang ang natitirang oras ko, ma? Sumusuko ka na? Bakit? Hindi yan ang pagkakakilala ko sa'yo, anak. Hindi ka basta-bastang sumusuko. Ang unfair mo naman pala kung gano'n. Iiwan mo kami ng papa mo na basta-basta lang? Nakakatampo ka, Ellie. Alam mo bang pakiramdam ko ngayon ay wala akong kwentang ina? Kasi wala akong magawa sa sakit mo. Ngayong may magagawa ko kahit paano, ayaw mo naman ako hayaan. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang makita kang nanghihina at wala akong nagagawa. Anong ginagawa mo rito? Ellie,
Amdam, please, ayoko makipag-away. Gusto ko lang makipag-usap. Please? Anong kailangan mo? Alam mong ayaw kitang makita, di ba? Alam ko. Alam kong galit ka sa akin. At sorry. Kasalanan ko kung bakit ka nagkakaganyan eh. Sorry kung kailangan namin maglihim sa'yo. Hindi kita pipilitin na makipag-usap sa akin. O makipag-usap o makipag-ayos sa akin. Ang gusto ko lang eh, makiusap sa'yo. Hayaan mong gamutin ka ni Mang Temyong. Kahit hindi para sa akin. Kahit para kay tita na lang. So please, Ellie. Last na to. At pangako, hindi mo na ako makikita. Susubukan kong maging invisible na lang. At wag mo na akong pansinin. Basta magpagaling ka lang, okay? Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ko na maghiwalay tayo. Kaya hindi mo ako masisisi kung ganito ako sa iyo. Alam ko. Alam, di ka pa kumakain. Okay lang ako. Hihintayin ko si Mama. Sige, dito ko na lang muna. Hanapin ko si tita. Teka, sasama ako. Ayoko maiwan dito. Sigurado ka? Ayaw kitang kasama. Pero mas ayaw kong maiwan dito. At saka hindi ako mapapakali pag hindi ko nahanap si Mama. Okay. Tara. Saan kayo pupunta, Bri? Ano ba? Nakakagulat ka naman, Miss. Ellie, pasensya ka na ha. Si Rona nga pala. Kababata ko. Pasensya na, miss. Nung nagulat kita. Saan kayo, Bri? Kabuti ba't yung babaeng to? Hanapin namin ang mama niya. Oo, kasama yata ni Chang. Nakita namin kanina eh. Kilala mo si Tita Moira? Nakasalubong namin sila ni Mang Temyong kanina. Nasaan ang mama ko? Nasa palengke sila. May binili. Umiiyak kasi kanina nang makasalubong namin. Pinakalma muna ni Chang, tapos ay sinama niya na lang. Salamat, Rona. Tara na, Ellie. Kailangan nyo na rin makabalik ni Tita sa bahay nang hindi pa kumakagat ang dilim. Naramdaman ko ang tingin ng Rona na yon habang paalis kami ni Brian. Nayakap ko pa nga ang sarili ko dahil para may umihip na malamig na hangin sa batok ko. Naglakad kami ni Brian papuntang palengke at habang nasa daan, may nakita kaming lamay sa gilid. Naghahagulgulan ng mga tao doon, tapos may mga tanod pang nandun. Napakulot pa ang noo ko nang nakita ko si Mang Temyong. May biniktima na naman. Anong sinasabi mo? Yung aswang. Yung sinabi ni Mang Temyong na namimiktima ng may sakit? Oo. Kaya kailangan na nating mahanap si Tita. At nang makauwi na rin kayo, bago pa magdilim. Kaya mo bang bilisan ang paglalakad? Hindi naman ako bandado. Ellie, sandali. Baka naman mapagod ka. Huwag mo akong hawakan. Pumayag ako maging civil sa'yo at manatili rito dahil sa mama ko. Pero ayaw pa rin kitang makita. Tinitiis ko lang ang presensya mo. Alam ko naman yun eh. Alam mo naman pala eh. Tara na. Ako, maraming salamat talaga ha. Asus, walang anuman. Naiintindihan kita. Ako, hindi ka rin matitiis ng anak mong yun. Ma, Ellie? sorry ma. Tirang ko na lang po kayo ng pagkain, Tita. Nako, hindi na iho. Ayos lang kami rito. Nakabili ako ng maluluto namin. Sigurado po kayo? Oo, sigurado ako. Kung ganun po, sige po. Mauna na ako. Sunduin ko na lang po kayo bukas. Ikinabit ko na po kanina yung mga pangontra sa aswang in case. Nako, salamat. Sige, iho. Una na po ako. Masaya ako at naging maayos na kayo ni Brian, iha. Hindi po kami maayos ma. Hindi na maibabalik sa dati ang relasyon namin. Sana matanggap mo na yun. Civil lang ako sa kanya kasi ayoko na rin naman ng away. Nakakapagod. Pero papayag ka na, di ba? Papayag ka na dito muna tayo.
Susubukan muna natin ang gamot ni Mang Temyong. Pumapayag ako dahil sa'yo. Pagbibigyan kita, Ma. Pero pwede bang humiling? Anong hiling, Ellie? Pwede bang pag hindi talaga ako gumaling dito, tama na? Anong ibig mong sabihin? Pag hindi ito gumaling, huwag na tayo magpagamot, Ma. Sumunod lang tayo kay Papa sa US. Doon na tayo tumira. Ituloy natin ang plano natin noon. Mas maaga nga lang ngayon kasi mukhang hindi na rin naman ako makakapag-med school. Ellie! Ma, please. Mangako ka, okay? Yan ba talaga ang gusto mo? Yes, Ma. Okay. Ellie, pangako. Basta cooperate ka muna ngayon, okay? Okay. Thank you, Iha. Maraming salamat. Mahal na mahal ka ni Mama at Papa, okay? Mahal na mahal ko rin po kayo, Ma. Ay nako, tama na nga to. Ang drama na natin, ha? Kain na po tayo. Gutom na ako eh. Ayos ka lang ba, nak? Morning, Ma. Oh, ba't ganyan ang mukha mo, ha? Okay ka lang ba talaga? Po? Bakit? Ano bang meron sa mukha ko, Ma? Ay nako, Ellie, kilala kita, no? Kilalang kilala kita. Alam ko kapag may bumabagabag sa'yo. Tingnan lang kita sa mukha. Sorry, Ma. Ano lang kasi, Ano, Iha? Ma, ang weird kagabi. Ha? Bakit? Anong nangyari? Kasi, nagising ako ng mga hating gabi yata yun. Nauho kasi ako kaya uminom ako ng tubig. Kaso nung pabalik na ako sa kwarto natin, naramdaman kong parang may nakatingin sa akin mula sa bintana ng sala. Kaya ayun, lumingon ako. Paglingon ko, may nakita akong babae. Galit na galit ang mga mata sa akin. Tapos, parang may galit sa akin. Ano? Teka, nakilala mo ba, ha? Ma, parang kamukha niya yung kaibigan ni Brian. Yung Rona. Ano? Oh, Diyos ko. Anak, maging mapagmatsyag ka, okay? Dako, huwag ka magtitiwala sa mga tao rito. Si Brian at si Mang Temyong lang ang pagkakatiwalaan natin, okay? Okay, Ma. O siya, sige na. Kumain na tayo at maghanda ka na. At susunduin na tayo mamaya ni Brian. Sige po. Tara na, kain na tayo. Dahan-dahan, anak, ha? Ma, okay naman po yata kayo. Ayos lang po ako. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga rin po, Mang Temyo. Tara, pasok kayo. Ang dami niyo po palang bisita, Mang Temyo. Hindi naman. Nagpunta lang ang mga pulis dito para makipagtulungan sa aming mga albularyo. Pareho lang naman kasi tayo ng gusto. Ang mapatay ang aswang at ang hindi na ito makapaminsala pa. Mabuti po pala rito at naniniwala ang mga pulis sa aswang. Kadalasan naman kasi sa kanila ay mga taga rito. Mga nakaranas din noon ng pag-atake ng aswang. Ibig sabihin ay talagang talamak na mga aswang dito sa probinsya nyo. Naku, Brian, bakit pa naman kasi kayo lumipat dito ng mama mo? Mas malapit po kasi kinalolo rito. Doon nga po dapat kami sa bayan nila kaso wala naman kami matitirahan. Nandito yung nakuhang lupa at bahay ni Mama. Sa bagay. Naku, nakakatakot pala. Saan ang bahay niyo ni Tita? Ano, Ellie? Anak, yung tinitirhan natin ngayon, yun ang bahay nila. Ano? Sa tingin ko, kailangan na magsimula ni Mang Temyong. Sige na, Iha. Upo ka na doon. Ihahanda namin tong mga halamang gamot. Katatapos nyo lang. Oy, Miranda,
Oo, katatapos lang unang session namin. Naku, mabuti naman. Sana may progress agad. Naku, tiwala naman ako dyan kay Mang Tenyong. Marami na nakapagpatunay. Tiwala lang talaga. Gagaling tong anak mo. Una pa lang naman po. Huwag na lang po natin pangunahan. Sige na Miranda. Kailangan na rin magpahinga ng anak ko eh. Oh, sige, sige. Mauna na kami. Sige po, Aling Miranda. Rona, hatid ko lang sila. Babalik ka naman agad dito, Bri. Tignan ko ron. Ganun ba? Sige, sama na lang ako sa paghatid. May kailangan lang kasi akong ikonsulta sa iyo. Ganun ba? O sige. Kaya na naman namin ni Mama ang umuwi. Hindi mo na kami kailangang ihatid, Brian. Baka nakaka-istorbo kami sa inyo. Ay, hindi. Ihatid ko kayo. Sigurado naman akong hindi naman nagmamadali si Rona. Di ba, Ron? Oo. Sabay na lang ako sa inyo. Oh, kung gano'n, sabay na lang din ako. Naku, alam nyo kasi, on the way na ba ng bahay namin sa bahay nyo, kaya ayos lang din. Ganun ba? Sige, tara na. Ma, ano ba? Hayaan mo na. Kasama naman natin si Brian. Huwag ka mag-alala. Nandito naman ako. Huwag mo akong iwan, ha? Anak, nandito lang ako. Ano ka ba naman? Sinabi ko na sa'yo kanina, di ba? Oo, alam ko. Huwag ka mag-alala. Pakikisamahan lang natin, okay? Magiging maingat pa rin tayo. Ayos lang ba kayong mag-ina? Parang may meeting pa kayo dyan, Nako, pasensya ka na. Ito kasi anak ko naglambing ng paborito niyang pagkain para mamaya. At tara na, at nang makapagluto na rin ako. Sige po. Teka lang. Papara lang po ako ng tricycle. Nako, pwede naman nating lakarin. Kung hindi mapapagod si Ellie, syempre. Teka lang po. May mga nakita naman akong tricycle kanina eh. Naganap ng tricycle si Brian, pero kadalasan ang dumadaan may mga sakay na. Sa huli, wala na rin tuloy kaming naging choice, kaya naglakad na lang kami. Sa totoo lang, ayoko nang kasama yung Rona. Ang weird niya talagang tumingin sa akin ng mga oras na yun. Nung pauwi nga kami, nakadikit lang ako kay Mama at nakayuko habang nakikipag-usap si Mama kay Aling Miranda. Nang makauwi kami ng bahay, inihatid ko sila ng tingin paalis. Nakita ko kung paanong maglambing si Rona kay Brian. At nang nagkatitigan kami, bigla na lang umiba ang mukha niya. Mula sa maamo, naging malamig ito na para bang may lihim siyang galit sa akin. Iba talaga ang dating ng kaibigang yun ni Brian, Madam Venus. Hindi ko alam kung bakit kakaiba ang nararamdaman ko sa kanya noon. Basta nung gabing yun, hindi na ako lumabas at nagdala na talaga ako ng tubig sa loob ng kwarto namin ni Mama. Nang sumunod na araw, maaga kaming natapos kay Mang Temyong, kaya naisipan ni Mama na magluto ng merienda pang umaga habang ako'y nasa labas at nagpapahangin lang sa may kahoy na upuan sa labas ng bahay. Nak, ayos ka lang ba dyan? Oo nga po, Ma. Dito lang naman ako. Pwede ka magluto ng matiwasay sa loob. Basta pag may nangyari, sigaw ka lang ha. Opo, Ma. O sige, mabilis na naman magprito ng saging. Diyan ka muna. Ang sarap ng hangin. Ma? Rona? Ikaw lang mag-isa? Hindi. Nasa loob ang mama ko. Anong ginagawa mo rito? May kailangan ka ba? Wala si Brian dito. Wala. Bakit mo siya hinahanap dito? Ikaw lang naman ang pinagkakaabalahan nun ngayon. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Talaga? Hindi ka naman siguro tanga. Anong sabi mo? May problema ka ba sa akin, ha? Layuan mo si Brian. Wow! Yan lang bang pinunta mo rito, ha? Ano? Hindi ka na nakatiis? Kaya ba nandito ka rin nung isang gabi? Seryoso? Mapapahamak siya ng dahil sa'yo. Kaya layuan mo siya. Ano bang sinasabi mo, ha? Alam mo,
Kung wala kang ibang sasabihin, umalis ka na lang. Hindi ka na dapat pumunta rito. Dapat na natili ka na lang sa Maynila. Ngayon, madadamay pa si Brian sa'yo. Aray! Ano ba? Ayos ng lahat dito. Pero sumingit ka pa! Ellie! Hoy! Anong ginagawa mo sa anak ko? Mama, Ellie! Oh, Diyos ko! Ikaw! Anong ginawa mo sa anak ko, ha? Tinulak mo? Anong ginawa mo? Tita! Rona? Brian! Mama, tama na po. Tita, ano pong nangyari? Bakit niyo sinampal si Rona? Sinaktan niya ang anak ko. Tinulak niya. Tingnan mo nga, oh. May sakit pa nga itong anak ko. Ginaganyan pa niyang kaibigan mo. Pagsabihan mo yan, Brian. At ikaw, sinasabi ko sa'yo, hindi kita sasantuhin kahit na mabait ang tiyahin mo sa akin. Ellie, tara na sa loob. Magsabi ka sa akin ng totoo, Ellie. Anong ginawa ng babaeng yun, ha? Saan masakit? Ayos na po, ma. Yung puwet ko lang kasi nabagsak ako sa lupa nang tinulak niya ako. Anong problema ng isang yun, ha? Tingin ko, may gusto siya kay Brian at ang tingin niya sa akin, isang malaking threat sa kanilang dalawa. Ano? Ay, Diyos ko. Dahil lang doon, alam niyang may sakit ka pero sinaktan ka niya. Kumanda sa akin ang babaeng yun. Ma, please. Ayoko ng gulo. Pag inulit niya yun, lalabanan ko siya. Pero hindi tayo ang mang-aaway. Aba, hindi. Isusumbong ko ang isang yun sa tiyahin niya. Akala niya, ha? Tita, Brian, ano? Umuwi na ba yung maldita mong kaibigan, ha? pasensya na po kayo, tita. Hindi ko alam kung bakit gano'n na ginawa ni Rona eh. Pero pinagsabihan ko na po siya. Pasensya na po ulit, tita. Huwag na huwag siya magpapakita sa amin dahil hindi ko siya sasantuhin. At makakarating sa tiyahin niya ang ginawa niya sa anak ko. Pasensya na po talaga, tita. Hindi na po yun mauulit. Talagang hindi na. Subukan niya lang umulit. Ma, tama na po, okay? Baka kayo naman po ang ma-high blood niyan. Okay na po ako, ma. Ellie, sorry. Pasensya ka na kung wala akong nagawa. Hindi mo naman kailangan mag-sorry. At hindi mo rin naman kami kargo. Sige na. Umalis ka na. Sige. Oo nga pala. Nagpunta talaga ako rito para dito. Sa pinadala ni Mang Temyong. Salamat dito. Ito yung sinabi niyang halamang gamot na isasali sa iniinom ni Ellie na herbal, ano? Opo. Yan nga po yun. Sige po. Una na po ako. Salamat dito. Anak, grabe namang pagsusungit yun. Bakit? Anong mali sa inasal ko, ma? Klaro naman sa kanyang sibil lang kami. Hindi ibig sabihin noon magiging mabait ako sa kanya. Oo na. Hindi na ako makikipagtalo pa tungkol dyan. Sige na. Kumain ka na nitong merienda mo at nang mawala ang bad vibes natin. Salamat, ma. Anak, lahat gagawin ko para sa'yo. Teka, aayusin ko lang itong mga herbal na dapat mong Sigurado ka bang dito ka lang, Ellie? Pwede ka na bang sumama sa amin? Mamaya pa naman tayo susunduin ni Brian para sa pagpapagamot mo. Ma, ayos lang po ako rito. Nako, Mare. Hayaan mo na lang magpahinga yung anak mo. Baka mapagod din yan sa palengke. Ang dami pa namang tao roon tapos ang init-init pa, Diyos ko. Kasi mag-isa yan dito. Baka naman mamaya bumalik yung... Ma, please, tama na po. Pasensya na po kayo kay mama. Asus, ano ka ba? Ayos lang. Naiintindihan ko naman, no? Sensya ka na, Mare. Hindi pa rin talaga ako makamove on sa nangyari. Naku, wala yun, Mare. Ano ka ba? O siya, teka. Sa labas na lang ako maghihintay, okay? Sige, Mare. May ibibili lang ako rito sa anak ko. Kung ayaw mo talagang sumama, nandito ang merienda mo.
Tapos yung mga gamot na iinumin mo, nandito na rin, okay? Ma, ang OA naman po ng mga habilin nyo. Hindi po ba kayo uuwi hanggang mamayang gabi? Sigurado ko lang naman na maayos ka rito. O sige na, alis na ako. Bye, Ma. Mangga po, ah. Oo na. Ano yun? Okay. Kalma, Ellie. Sikat ang araw. Walang mangyayari. Kaki, nasaan ang mga tao? Bakit walang tao? Shucks naman. Nasaan na nga yung papuntak niya mga temyo? Ngayon ka pa talaga naging makakalimutin, Ellie. Putik. Sino ka? Anong kailangan mo? Diyos ko! Kumaripas na ako ng takbo nang biglang naging uwak ang figura ng babaeng sumusunod sa akin. Hindi ako tumigil sa pagtakbo hanggang sa makarating ako sa isang bahay. Sa sobrang hingal ko ay pumasok ako roon para na rin sana humingi ng tulong. Pero pagpasok ko ng bahay, walang tao. Nilibot ko ang loob at baka sakaling hindi ko palang nakikita ang tao pero natigagal na naman ako nang makarating ako sa kusinang nasa likurang bahagi ng bahay. Nakakonekta ito sa bahay pero sobrang tago nito na kung hindi mo bubuksan ang pinto sa parang backdoor, hindi mo ito makikita. Nasapo ko ang aking bibig nang tumambad sa akin ang napakaraming bangaw sa ibabaw ng mesa. May mga garapon din doon na may lamang mga iba-ibang organ ng tao. Halos sumuka ako sa nakita ko. Dahil ang ilalim ng lamesang yon ay nagkalat na bituka na pinagpipiestahan din ng mga langaw. Anong ginagawa mo rito? Rona, anong... Ikaw ang dapat kong tinatanong. Bakit ka nandito? At paano mo nahanap ang lugar na to? Sa iyong bahay na to? Bakit? Pakialamera ka! Aray! Sinong may sabing pwede ka rito, ha? Sino ka ba talaga, Rona? Bakit ka may mga lamang loob? Hindi ka lang pakialamera. O si Sarah ka pa! Eto sa'yo! Akmang sisipain niya ulit ako kaya pinilit kong tumayo agad. At dala ang stick na hawak ko ay inunahan ko na sa paghampas ang binti niya. Napadaing siya sa sakit. Dumaing din ako at napahawak sa tiyan ko. Galit na umahon siya mula sa pagkakaupo at sinugod ako. Para siyang nabaliw na sinasabunutan ako. Ginawa ko naman ang lahat para makalaban sa kanya. Nakapaibabaw siya sa akin at sinasabunutan ako. Kaya sinubukan ko ring abutin ang buhok niya tapos tinuhod siya. Kumiyaw siya sa sakit at napalayo sa akin. Anong klaseng halimaw ka, ha? Psst! Ano sa tingin mo? Ikaw? Oh my God! Ikaw ang aswang? Kaya mo ako pinunta nung gabing yun? Ikaw yung babae kanina? Oh my God! Ang dami mong satsara. Hindi ako papayag na hilahin mo si Brian pababa. Hindi ka magtatagumpay! Ano bang pinagsasabi mo? Bitawan mo ako! Pwisit ka! Halimaw ka! Halimaw? Gusto mong makakita ng halimaw, ha? Pwes, etong sa'yo! Bitiwan mo ako! Papatayin kita! Rona! Rona! Anong ginagawa mo? Ellie! Ellie! Brian! Brian, papatayin niya ako! Papatayin niya ako! Ano? Pusang gala. Rona, ano to? Brian, magpapaliwanag ako. Brian, Paliwanag? Talaga ba, ha? Sige! Ipaliwanag mo kay Brian kung paano may koleksyon ka ng mga organ ng mga tao sa garapon. Ayan! Ipaliwanag mo! Anong organ? Anong sinasabi mo, Ellie? hindi! Brian, hindi! Huwag kang makinig sa kanya! Siya ang aswang Brian. Nakita ko ang mga koleksyon niya. Ayan, oh! Hoy! Anong ginagawa mo, ha? Bakit mo yung tinatakpan? Ayan. Tingnan mo, Bri. Iba't ibang mga laman ng tao.
May bituka pa sa ilalim ng lamesa at pinagpipiyasta ng mga langaw. Tingnan mo! Galit na dinuro ko ang likod ni Rona na pilit niyang tinatakpan. Nakita ko ang pagkatarantas sa mukha niya lalo nang mabilis na lumapit sa kanya si Brian. Sinubukan niyang harangin si Brian sa pamamagitan ng pagyakap dito. Pero nairita si Brian at tinulak siya. Pero hindi talaga siya nagpatalo. Pinilit pa rin niyang pinapahinto si Brian. Pero mas malakas si Brian sa kanya. Kaya wala siyang nagawa nang maitulak siya nito sa gilid. Napaiyak na lang si Rona habang nakatitig si Brian sa napakarumi at parang katayan na kwarto. Napahawak pa nga ulit ako sa bibig ko kasi pakiramdam ko nasusuka na talaga ako. Galit na lumingon si Brian sa nagmamakaawang si Rona. Nanlaki ang mga mata ko na may hinugot siyang itak sa kanyang gilid. Bri! Anong gagawin mo? Ikaw? Ikaw ang aswang ha, Rona? Pinagkatiwalaan kita! Brian! Hindi! Wag! Wag, Brian! Hindi ako! Please! Nagmamakawa ako! Hindi ako ang aswang! Hindi ako! Huling-huli ka na nga! Nagsisinungaling ka pa! Kaya pala lahat ng mga namamatay, nakitang kasama mo bago sila inatake ng aswang! Oh my God! Ano? Tingin mo, hindi lalabas sa investigasyon yun? Matagal nang lumalabas ang pangalan mo, Rona. Pero dahil wala silang ebidensya, hindi ka nila mahuli. Pwede nga naman kasing nagkataon lang. Pero ito, ano ito? Brian! Please! Hindi talaga! Pangako! Hindi talaga! Magpapaliwanag ako, please! Brian! Kilala mo ako! Paano mo mapapatunayan, ha? Paano mo ipapaliwanag to? Brian, please! Please! Kahit sabuyan mo ako ngayon ng asin, hindi talaga! Sa tagal nating magkasama, ni minsan ba naramdaman mo ang aswang ako, ha? Di dapat kumuluna mga langis sa bahay niyo, di ba? Huwag mo kong pinaglololoko. Alam mo may pangontra ang mga aswang sa mga langis namin. Brian, please! Hindi nga ako! Hindi ako ang aswang! Hindi talaga! Kung hindi ikaw, bakit gusto mo akong patayin kanina, ha? Ano? Bakit hindi ka makasagot? At bakit mo ako pinuntan sa bahay ng gabi? Pinuntahan ka niya ng gabi? Kailan? Nung isang araw, bago niya ako sinugod at tinulak. Hindi nga ako! Brian, hindi talaga! Maniwala ka, please! Sige, hindi ikaw? Okay, ipaliwanag mo to. Kung hindi ikaw, malamang kilala mo, di ba? Sino siya? Sino ang aswang? Bakit hindi ka sumasagot, Rona? Kung gusto mong maniwala ako sa'yo, pues, sabihin mo kung sino ang aswang. Papatayin niya ako. Pati ikaw. Ayokong mapahamak ka. Sino nga? Si Tia Miranda, totoong aswang. Ha? Napagutusan lang ako, Brian. Tinakot niyo lang ako. Hindi ako nakapagsalita ng mga panahong yun. Pumahagulgol pa rin sa harapan ni Brian si Rona habang nagmamakaawa. Habang si Brian naman pareho kong natulala. Nagkatinginan pa kaming dalawa dahil hindi kami makapaniwala sa isiniwalat ni Rona. Pero ang talagang nagdala ng takot sa akin ng mga oras na yun ay yung kalagayan ni Mama. Napamura ako ng malakas. Agad na kinabahan ang maisip ko kung nasan si Mama. Brian, si Mama. Ellie, bakit? Anong tungkol kay tita? Teka, nasaan ba siya? Kasama ni Mama si Aling Miranda. Baka kung anong mangyari sa kanya, Brian. Tara na, kailangan nating masabihin si Mang Temyong. Brian! Huwag niyo akong iwan! Papakiusap! Papatayin ako na siya! Pakiusap! Tara na, umayos ka ha? At wag mo nang sasaktan si Ellie. Kundi magkakamatayan tayo, Rona. Oo, pangako, Brian. Bilisan mo. Umayos ka, Rona. Oo, Brian. Kailangan munang malaman ni Mang Temyong
at ang iba pa naming mga kasama. Sandali. Sino mang Temyong at mga kasama lang ba niyang sasabihin natin? Paano mga pulis, Bri? Sila na ang bahalang magsabi sa mga pulis. Bakit walang mga tao? Kanina, nang hinabol ako ng aswang, wala ring tao. Hinabol ka kanina ng aswang? Oo. Kaya nga ako napunta dun sa bahay na yon. At kaya kami nagkita ni Rona. Rona, akala ko ba kasama ni tita ang tiyahin mo? Bakit hinabol siya ng aswang kanina? Hindi ko alam. Okay? Hindi ko nga rin alam na magkasama pala sila. Wala naman yan sa plano namin. Plano? Wow! So, ano palang plano nyo, ha? Eli, tama na yan. Sa bahay na lang. Wala ring tao. Meron yan. Baka nasa loob lang si Mang Temyong. Tara na. Mang Temyong! Mang Temyong! Manong! Brian! Oh, ay bakit nandito ka? Akala ko ba pupuntahan mo si Ellie? Oy, nandito ka rin pala. Ba't wala pong mga tao sa labas? Ayun ba? Ay, maraming mga kababayan natin ang umalis na, Brian. Lalo na yung may mga sakit. Nainip na sila at parang wala naman daw nagagawa ang mga pulis at hindi rin daw namin mahanap ang aswang. Wala rin daw silbi ang pagpapagamot nila sa akin kung hindi naman daw natin kayang hulihin ang aswang. Imbis daw kasi na gumaling ang mga kamag-anak nila ay mukhang mas maaga pang mamamatay dahil sa aswang. May impormasyon na po kami tungkol sa aswang. Kailangan po namin ng tulong ninyo. Talaga? Alam niyo na kung sino ang aswang? Sino siya? Saan siya nakatira? Nagkatinginan kami ni Brian, tapos ay dahan-dahan kaming lumingon kay Rona na noon ay nakatungo lang. Hinintay namin siya magsalita, pero hindi siya umimik. Kaya nainis si Brian at muntikan pa siyang masampal, kundi lang napigilan ni Mang Temyong. Brian, ano ka ba? Babae yan. Nananakit ka na ng babae ngayon, Mang Temyong, nauubusan na po tayo ng oras. Si tita, kasama ng tiyahin ni Rona. Ano naman ngayon kung kasama ni Miranda si... Dahil ang tiyahin niyang aswang, Mantemyo. Si Aling Miranda ang aswang at ngayon kasama niyang mama ko. Ano? Si Miranda? Opo, at alam niya Manong, alam niyang aswang ang tiyahin niya. Ano Rona? Bakit hindi mo sabihin kay Manong ha? Bakit hindi ka magsalita? Kasi hindi ko na nga alam. Hindi ko na alam kung anong plano ni Chang. Wala na nga to sa plano eh. Diyos na mahabagin. Kung ganon, ano palang plano niyong magtiyahin, ha? Tiyahin mo ang may gawa ng mga patayan. Anong nangyari sa kanya? Matagal ko nang kilala ang tiyahin mo, Rona. At hindi. Diyos ko, si Miranda. Nasalingan po siya, Manong. Nung umalis siya para alagaan ang isa naming kamag-anak sa ibang bayan, pagbalik niya, hindi na siya ang tiya Miranda ko. Bakit hindi mo pinagamot? Bakit hindi mo sinabi sa amin ha? Bakit mo pa hinintay na may mga kababayan tayong mapahamak? Kasi natakot ako. Nag-iba na si Chang. Parang wala na siya sa sarili niya. Mukha lang siyang normal pag kinausap niyo pero ang totoo, pag kinausap o pinagsabihan mo siya, nagagalit siya. At ayoko siyang nagagalit. Kasi paniguradong papatayin niya ako. Kaya hindi niyo ako masisisi. Ayoko pang mamatay. Pero pwede kang humingi ng tulong. Kahit na palihim. Tingin mo hindi ko sinubukan yan, Brian? Sinubukan ko yan noon. Pero nalalaman niya sa tuwing tinatangka ko. At sa tuwing nalalaman niya, sinasaktan niya ako. Kaya hindi mo ako masisisi kung pumayag ako magpagamit sa kanya. Lalo na kung makikinabang din naman ako sa mangyayari. Ano? Anong ibig mong sabihin ha? Si Ellie. Si Ellie ang dapat nasusunod na biktima. Tinutulungan ko siya na mabiktima namin si Ellie. At walang kaso sa akin kasi... Kasi gusto mo rin akong mawala sa buhay ni Brian, tama?
Oo. Gusto kitang mawala sa buhay ni Brian. Kasi ayos na naman kami eh. Okay na kami rito. Pero nung bumalik ka, parang huminto na naman ang mundo niya at bumalik siya sa dati. Nung naghiwalay kayo, para na naman siyang nabaliw kasi wala na siyang ibang iniisip kundi ikaw. Ikaw na wala namang ibang ginawa kundi ang magalit sa kanya. Tama na, Rona. Tama na yan. Wala kang karapatang pagsabihan ng ganyan si Ellie. Wala kang alam sa nangyari sa amin. Gusto na, Brian. Hindi ito ang tamang panahon para pag-awayan pa natin ang mga bagay na yan. Kailangan nating mahanap si Moira at Miranda ngayon. Kung totoong si Ellie ang susunod na biktima ni Miranda, malamang gagamitin niya si Moira para palapitin sa kanya si Ellie. Rona, ang sabi mo hinaiba na ang plano niya. Anong ibig sabihin nun? Ang plano kasi, ayoko magdadala kay Ellie sa kanya. Hindi dapat siya makikialam. Pero nagulat na lang ako na makita ko nakikipag-close na siya kay Aling Moira. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil nairita na din siya sa akin. Bakit siya nairita sa'yo? Anong ginawa mo? Dahil kinampihan kita at ayokong madamay ka. Walang sasantuin si Chang pagdating sa mga biktima niya. Kaya nakakasiguro akong mapapahama kapag tinulungan mo si Ellie. Nakiusap ako sa kanya na huwag kang idamay kung sakali mang maging sagabal ka sa pagguha niya kay Ellie, pero nagalit siya. Wala siyang pakialam sa akin. Wala siyang pakialam sa mga taong gusto ko. Basta pag gusto kanya, gagawin niya lahat para mapasa kanya ka. Kaya, hindi ko na alam kung anong balak niya ngayon. Hindi mo alam kung gaano ako ka-disappointed sa'yo ngayon. Rona, hindi ko naakalang ganyang klaseng tao ka. Anong nangyari sa'yo, ha? Bakit ka nagkakaganyan? Bingi ka ba, Brian? O sadyang manhid ka? Mahal kita. Noon pa man mahal na kita. Pero hindi mo makita yun. Kasi umalis ka eh. Tapos nagka-girlfriend ka pa. Akala ko, nung maghiwalay na kayo, akala ko talaga may pag-asa na tayo pero wala. Kasi nilulong mo na naman ang sarili mo sa panggagamot. Tapos ngayon, bumalik na yung babaeng yan. Talagang sa akin mo isisisi ang pagiging makasarili mo? Wow! Ellie, Hindi, Bri. Choice niyang maging ganyan. Bakit sa atin ang sisi, ha? Hindi na siya bata. Hindi natin kasalanan na immature siya at hindi niya kayang tanggapin ang mga nangyari. Kung gusto mo talaga si Brian, sana sinabi mo sa kanya. Malay mo naman, diba? Baka kung sinabi mo sa kanya, naging kayo pa. Hindi yung nilihim mo. Tapos ngayon nagkandaleche-leche ng lahat? Dahil dyan sa pagkamakasarili mo at sa pagsaselos mo? Kasalanan na namin? Okay ka lang ba? Ellie, tama na. Uminahon ka. Tapos na ba kayong magsumbatan? Wala na tayong oras para dyan. Dumito kayong tatlo. Brian, ihanda mong lahat ng mga kakailanganin natin laban sa aswang. Pupuntahan ko ang mga kasama natin. Pinaupo ako ni Brian malayo sa kinaroroonan ni Rona. Nakatulungo lang siya at umiiyak pa rin. Pinakalma ako ni Brian bago siya nagtungo sa kusina ni Mang Temyong at inihanda niya ang mga gamit na iniutos nito. Ilang saglit lang ay sumunod din ako sa kanya at tinulungan na lang siya. Hindi ko kasi kayang makasama si Rona sa iisang lugar. Baka mas lalo lang ako mainis sa kanya kaya ako na lang umiwas. Ano tong mga to? Mga pangontra. Ito, Anong magagawa nitong bracelet na to? anting-anting yan. Nakakapaso ng balat ng aswang. Pwede mo ring ipakain sa kanila Itong mga abo. para makulong sila sa isang lugar. Napapaso rin sila dyan pag sinabuyan at sinabayan ng dasan. So, ito ang pinagkakaabalahan mo. Dito mo ginamit ang degree mo sa nursing, ha? Gusto kong tumulong din sa mga kasama namin sa bayan. Kulang ang mga gamot at nakita mo naman ang layo namin sa kabayasnan. Kaya natuto akong mag-alternative medicine para mas makatulong. Minsan, kung may medical mission, sumasama at nag-a-assist din ako sa kanila. Si Tito. Patagal nang wala si Papa. 3 buwan lang ang tinagal niya. 3 buwan ko lang siyang naalagaan. Sorry. Di mo naman kasalanan. Sige na, ayusin na natin to.
Kailangan din natin ng mga asin at bawang, no? Oo. Nandiyan na sila. Ellie, may kahit anong gamit ka ba ng mama mo? Po? Nasa bahay po mga gamit niya. Bakit? Anong gagawin natin? Kailangan natin yon para mahanap ang mama mo. Mang Temyo, ano pong plano natin? Pag nahanap na natin si tita, anong gagawin natin? Siguradong hindi basta-bastang papayag si Miranda na makuha natin si tita na hindi napapasa kanya sa Ellie. Malakas si Chang. Hindi niyo siya basta-bastang matatalo sa lakas lang. Ibang klaseng aswang ang napasa sa kanya. Hindi niyo siya kakayanin. Kung ganon, kailangan natin siyang matalo kahit sa malayuan. Yung tipong hindi niya tayo mapupuruhan. Paano po natin gagawin yun? Di ba, itong mga pangontra, dapat malapit ang aswang kasi kailangan nilang matamaan. May iba pang paraan. Ano? Roy, samahan mo si Beth at kunin ninyo sa kapilya ang mga kagamitan natin. Brian, halika. May sasabihin ako sa'yo. Agad na umalis ang dalawang lalaki kasama ni Mang Temyong para sundin ang utos niya. Mukhang mga albularyo din ang mga yon katulad ni Brian. Napatingin tuloy ako kay Brian. Na-curious kasi ako sa sinabi ni Mang Temyong. Bri, anong gagawin nila? May gagamitin ba tayo, ha? Gaano ba kalakas ang aswang na yun? Sobrang lakas na kaya niya tayong ibalibag lahat. Ellie, makinig ka. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa inyo ni tita, okay? Nandito lang ako. Brian, samahan mo si Ellie. Huwag na huwag kang hihiwalay sa kanya, maliwanag. Kami na bahala maghintay kina Roy. Sigurado ho kayo, Manong? Oo, sige na. Puntahan nyo na ang bahay ni na Ellie at kumuha kayo ng gamit ng mama niya. Paano po kayo? Dito lang ba kayo? Susunod kami sa inyo. Kailangan lang naming hintayin si Roy at ang mga kagamitan. Huwag kayong mag-alala. Pasasamahan ko rin kayo ng 3 pa. Sige na, bilisan ninyo. Ellie, tara na. Teka lang. Bri, pwede bang sumama ako sa inyo? Please. Michael ka sumama, Rona. Ayaw kong nakabuntot ka sa amin ni Ellie. Mag-iingat kayo, Brian. Malakas ang aswang dahil gabi na. Susunod agad kami. Sige po. Wala na ba talaga mga tao rito? Sobrang tahimik na. Para ng ghost town tong lugar nyo. Di rin naman natin sila masisisi kung nabalot na sila ng takot. Gusto ko na lang ding umuwi. Ayoko na rito. Pakiramdam ko, hindi ang sakit kong papatay sa akin. Pwede naman. Magagawa naman yata ng paraan eh. Shh. Narinig niyo yun? Ellie, halika rito. Talasan niyo ang mga mata ninyo. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Pakiramdam ko lalabas na ang puso ko ng mga panahong yun. Sobrang kaba ko, Madam Venus. Madilim na ang kapaligiran at maski ang mga bahay sa gilid ng daan ay wala na ring mga ilaw. Inabandona na ang mga ito. Kami ang nanguna ni Brian papunta sa bahay. Habang kasunod namin ng mga kasama at si Rona naman na halatang gusto nang lumapit kay Brian pero hindi rin naman makalapit kasi sobrang sama ng tingin ni Brian sa kanya. Nang makarating kami sa bukana ng bahay na tinutuluyan namin ay lahat kaming napatigil. Bri, nakabukas ang ilaw. Baka nandyan si tita. Pero sandali. Huwag muna tayong pakasiguro. Nandyan siya. Nararamdaman ko siya. Ang tiyahin mo? Brian, gagalitin niyo lang si Chang. Papatayin niya kayo. Lucas, balikan niyo si Mang Temyong. Bilisan niyo. Papasok na ako. Ellie, sandali! Hindi ko na kaya maghintay, okay? Gusto ko nang iligtas si Mama. Ma, ikaw ba yan? Nandun ka ba sa loob? Ellie, halika. Nandito kami ng mama mo. Ma, Halika, Ellie. Nandito ang mama mo.
narinig kong nagmura si Brian. Parang may sinenyas din siya sa iba bago siya sumunod sa akin. Narinig ko pang nagpumigla si Rona dahil hindi siya pinayagan ni Brian na sumunod din. Dahan-dahan akong pumasok sa loob ng bahay. At nakasunod naman sa akin si Brian. Nang makapasok ako, parang tumigil ang mundo ko pagkakita ko kay Mama na nakahiga sa hita ni Aling Miranda. Nagaham si Aling Miranda habang inahaplos-saplos niya ang buhok ni Mama na para bang anak niya to. Anong ginawa mo kay Mama? Kumalma ka, Iha. Wala akong ginawa. Wala pa akong ginagawa. Hayop ka! Pakawalan mong Mama ko! Oh, Iha. Huwag ka masyadong strong. Tsaka huwag kang masyadong maingay kasi tulog si mama mo. Pakawalan mo si Mama. Hayop ka! Pinagkatiwalaan ka niya! Akala niya mabait ka, yun pala! Ikaw ang aswang! Aba, Iha. Hindi ko kasalanan kung uto-uto yung mama mo. Anong kailangan mo? Iha, alam mo naman kung anong kailangan ko. Bakit mo pa tinatanong? At tingin mo, ibibigay namin ang gusto mo, ha? Manigas ka! Nandyan ka pala, Iho. Talagang napakapakialamero mo, Brian. Sabi ko na magiging sagabal ka lang sa mga plano ko. Unang dating pa lang ng babaeng to, umepal na kayo ni Temyong. Dapat pinatay na kita noon pa! Mama! Biglang tumayo si Miranda, dahilan para muntik nang mahulog si Mama. Ngumisi siya sa akin at inayos din naman ang pagkakahiga ni Mama. Umatras kami ni Brian hanggang sa nakalabas kami ng bahay. Marahang naglalakad si Miranda palapit sa amin. Hawak ako ni Brian at sa isang kamay niya ay ang isang kawayan. Sumuko ka na, Ellie. Ikaw lang naman talaga ang kailangan ko. Pag sumuko ka sa akin, promise ko sa'yo, hindi ko gagalawin ang mama mo. Hindi mo na sila gagalawin. Ellie! Hindi! Hindi ako papayag! Brian! Magkakamatayan tayo, Miranda! Hindi ako papayag na mapasa kamay mo siya! Ikaw na gago ka! At tripida ka talaga! Brian! Hindi! Brian! Rona! Ano ginagawa mo rito? Chang! Wag! Wag si Brian, please! Traitor ka, bata ka! Talaga mas uunahin mong tarantadong to! Ako ang pamilya mo! Hindi! Hindi ko siya kayang mawala! Rona! Ellie! Umalis na kayo! Umalis na kayo! Wag! Brian! Takbo! Natuod ako sa kinatatayuan ko. Nang hilahin ni Miranda si Brian pataas. Sinubukan ni Ron na tumulong pero sinipa siya ni Miranda. Nataranta ko. Hindi ko alam ang gagawin. Gusto ko lang iligtas si Mama pero gusto ko rin tulungan si Brian. Nanlaki ang mga mata ko nang marinig ang paglagutok ng mga buto ni Brian. Ellie! Brian! Mang Temyong! Bilis! Puntahan mo ang mama mo! Miranda! Kami ang harapin mo! Brian! Tapusin na natin ito, Miranda! Hindi niyo ako matatalo! Tinulungan kong makatayo si Brian. Hirap na hirap siya pero sinusubukan niya pa rin tumayo. May isa pang tumulong sa amin hanggang sa tuluyan naming nadala sa loob ng bahay. Sinubukan nilang gisingin si Mama pero hindi ito nagising. Napatingin ako sa labas at gano'n na lang ang pagsinghap ko nang makitang nakahandusay na silang lahat. Hirap na tumayo si Mang Temyong habang nagwawala na si Miranda at iwinawas-siwas na isang albularyo at si Rona. Ellie, Brian, may kailangan kang gawin. anong ibig mo sabihin? Tumakbo ka. Tumakbo ka papunta sa gubat. Ha? Bakit? Saan ako tatakbo? Kailangan natin ng oras at tiyempo doon sa direksyon ng gubat. Kailangan mo mapasunod si Miranda at malayo siya kahit paano. Dali mo yung mga inihanda nating mga pangontra. Ha?
Teka, anong gagawin ko? Bakit ako? Ay, may tiwala ka ba sa akin? Brian, Kung may tiwala ka sa akin, gawin mo yun. Hindi ka namin pababayaan. pero si Mama, Kami na bahala sa mama mo. Ellie, handa ka na ba? Handa ka na bang sumama sa akin? Wala ka nang magagawa. Wala nang tutulong sa'yo, Ellie. Eli! Sige na! Gulong-gulo ako ng oras na yon, Madam Venus. Pero nung magkatitigan kami ni Brian, hindi na ako nag-atubiling sumunod sa kanya. Tumakbo ako palabas ng bahay. Hinarang ako ni Miranda. Nanginig ako pero tinatagan ko na lang yung loob ko. Gamit ang natitira kong lakas ay binilisan ko ang pagtakbo papunta sa gubat. Pero mas mabilis si Miranda. Hindi pa man ako nakakalayo, nahila na niya ang buhok ko. Nagpumiglas ako at kahit masakit, pinilit kong humarap sa kanya at saka hinampas sa kanyang bibig ang bawang na dala ko. Gaka, talagang sinusubukan mo ako. Kung sila ngang walang sakit ay hindi ako kinaya, ikaw pa kaya? Ha? mamamatay na ako, Miranda. Tanggap ko na yun. Pero hindi ko tatanggapin na mamamatay ako sa kamay ng isang halimaw na kagaya mo. Hindi ako papayag! Pues, tingnan natin kung uubra ka nga sa akin. Hindi ako basta-bastang sumusuko, Miranda. Kinaya ko ang cancer. Kakayanin kitang halibok ka! Gaga ka! Napakayabang mo! Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo! Unti-unting nagbago ang itsura ni Miranda. Nagkaroon siya ng mauugat na pakpak. Lumabas ang itaas niyang ngipin at naglaway siya. Kumuyot ang kanyang balat at halos makita ko na ang mga buto niya. Ang kanyang buhok namuhaghag na at ang kanyang mga mata ay lumuwa ng husto. Sa totoo lang, sobrang kaba ko na ng mga oras na yun, Madam Venus. At hindi ko alam kung ano nang susunod kong gagawin. Pilit ko lang talagang tinatagan ng sarili ko na kahit hindi ko na alam kung anong gagawin, nagawa ko pa rin sumagot kay Miranda. Gumapang ako palayo sa kanya hanggang sa napadako ang tingin ko sa may bubong ng bahay. Napanganga ako nang makitang may tao doon. Ang sarap ng amoy mo, Ellie. Hindi! Hindi mo ako mapapatay! Tingnan natin. Uunti-untiin kita, Ellie. Hanggang sa ikaw na mismo ang magmamakawang patayin na lang kita. Hindi ba nanalo ang kasamaan sa kabutihan, Miranda? Ikaw na matanda ka. Buhay ka pa, ha? Mamatay ka na! Umalingaw-ngaw sa buong kagubatan ng 3 putok ng baril. Sumigaw si Miranda kasabay ng pagbagsak niya sa lupa. Lumiyad siya at mas sumigaw lalo nang unti-unting tinupok ng apoy ang kanyang katawan. Nasapuko ang aking bibig at kahit na hirap na tumayo at hirap na tumakbo. Pumunta pa rin ako kay Mang Temyong. Nagsilabasan ng 3 albularyo mula sa bubong. May dala silang mga mahahabang baril. Tinulungan nila ang mga nakahandusay na nasa lupa. Hindi pa ako makarecover nang bigla kong narinig ang pagsigaw ni Brian. Tumakbo siya papunta sa amin. Ellie! Ellie! Brian! Tana, nandito na ako, okay? Wala na siya. Wala na yung aswang. Wala na. Wala na siya. Ano yung pinaril sa kanya? Isang espesyal na armasyon. Ang bala ay pilak na inorasyonan ng pangontra laban sa aswang. Yan ang pinakuha niyo kanina. Oo. Kailangan namin yung gamitin. In case na hindi namin siya kayanin. Gaya nga na nangyari kanina.
Hindi na ba siya babalik? Patay na ba talaga siya? Shh. Oo, patay na siya. Kayo nang bahala sa katawan na yan. Isugod ninyo ang mga sugatan sa bahay. Bilis! Mang Temyong, si Tita at si Rona. Ayos lamang si Moira. Ipinasugod ko na si Rona. Sige na, Brian. Umalis na rin kayo ni Ellie. Kami nang bahala rito. Ano na pong gagawin niyo sa katawan? Sisiguraduhin lang naming hindi na maipapasa ang kung anumang kaswangan na napasa kay Miranda. Sige na, Brian. Kailangan mo ring magpagamot. Mag-iingat kayo, Manong. Ellie, tara na, okay? Tara na. Samahan natin si Tita. Okay. Sumunod kami ni Brian sa mga kasama nila. Nang makarating kami sa bahay ni Mang Temyong, nakita kong ginagamot nila ang mama ko sa may papag. Napaiyak ulit ako at agad na dinaluhan si mama. Sa awa ng Diyos, nagising din naman siya pagkatapos ng ilang minuto. Wala siyang maalala sa nangyari. Nagdalawang isip ako kung sasabihin ko ba sa kanya. Pero sa huli, nagdesisyon din akong sabihin na lang ang lahat. Hindi makapaniwala si mama sa sinabi namin. Iyak siya ng iyak at panay ang sorry niya sa akin. Diyos ko, ayos lang ba mga kasamahan ni Mang Temyong? Ha? Iyong Rona, anong nangyari? Huwag na po kayo mag-alala, Tita. Ayos na po si Mang Temyong. Si Rona naman po nalapatan na ng paunang gamot. Pero isinugod na rin po nila sa ospital. Diyos ko. Bakit? Malala ba siya? Sa totoo lang hindi pa rin naman po sigurado. Malalaman namin mamaya, Tita. Ikaw, kumusta ka? May fracture yung paa mo. Nalagyan ko na ng first aid. Huwag kang mag-alala. Nagpatawag din naman ng ambulansya si Mang Temyong. Papunta na rin ang mga pulis dito. Anong gagawin nila, Brian? Naniwala ba sila sa mga nangyari? Hindi ko po alam. Pero kung maniwala man sila o sa hindi, Tita, isa lang ang importante ngayon. Yun ay ligtas na si Ellie. Ma, uwi na po tayo, please. Uwi na po tayo. Ayoko na po rito. Oh, Ellie. Oo. Uuwi na tayo. Diyos ko. Uuwi tayo, anak. Magagawa naman po ng paraan na makapunta kami ni Mang Temyong sa Maynila. Pwede pa rin pong ipagpatuloy ang panggagamot sa kanya. Pasensya ka na, Tita. Kung nagpumilit ako noon na kayo ang pumunta rito. Kasalanan ko ito. Dapat sana ginawan ko na lang ng paraan noon pa. Para hindi na sana nangyari to. Shh, tahan na, iho. Walang may kasalanan nito, okay? Nagkamali ako ng desisyon. Nagkamali tayo. Pero hindi naman natin to ginusto. Ang gusto lang naman natin ay ang gumaling si Ellie. Ang importante ngayon ay ligtas na tayo. Makakapag-focus na tayo sa sakit ni Ellie. Ellie, anak. Sorry, ha? Sorry kung dinala kita sa lugar na to. Nandito na ang mama, anak. Hinding-hindi ako papayag na pasaktan ka ng kahit sino. Mama, I love you. Mahal na mahal din kita, anak. Tita, Ellie, anong mga ipapakuha niyong gamit sa bahay? Kami na po ang kukuha. Pabalik na rin naman siguro ang mga kasamahan namin. Dala ang mga pulis at ang ambulansya. Sigurado ka, iho? Huwag na ikaw. Baka mas masaktan ka. Hindi pa man din natin alam kung ano talaga ang injury mo. Tama si Mama. Pwedeng umutos na lang o di kaya'y mamaya na lang namin kukunin pagdating ng mga pulis. O lang ay hindi na rin ako nag-usisa. Ang gusto ko lang ng mga oras na yon ay ang makauwi na. So, makakalakad pa naman daw ako. Mabuti yan. Salamat naman at hindi ka napuruhan. Tinawagan mo na ba ang oncologist mo? Si Mama nang tumawag. Ellie, pwede pa rin nating ituloy ang herbal healing. Ewan.
Hindi ko alam. Ellie, may ilang linggo pang natitira. Hindi pa ito ang oras para sumuko. Ewan ko, Bri. Hindi ko pa rin naman alam kung may resulta nga bang herbal healing na ginawa ko. Irang araw pa lang naman yun. Maaring hindi pa nga yun tumatalab. Pero Brian, tama na. Ako na to. Kami na ni Mamang bahala. oo nga pala. Pasensya na. Pasensya na kung pakiramdam ko may karapatan pa rin ako. Bri, wag na. Ellie! Ellie! Ma, bakit? Anong nangyari? Diyos ko, anak. Diyos ko, ito na hinihintay nating milagro. Po? Anong sinasabi mo, Ma? Tumawag ang papa mo. Naalala mo yung kaibigan niyang doktor na may clinical trial na sinisimula noon para sa mga katulad ng sakit mo. Anak, nasa testing phase na sila. Naghahanap na sila ng mga cancer patient na stage 3 at 4 na. Napasok ka ng papa mo sa clinical trial. Po? Talaga po, Ma? Oo, anak. Oh my gosh, Ma! Oh, Ellie ko. Inaasikaso na agad ng papa mo ang ticket at visa natin at aalis na tayo. Ellie ko, may pag-asa na, anak. May pag-asa. Mama! Sobrang saya ko para sa iyo, Ellie. Salamat sa lahat, Brian. As in, sa lahat. Mula noon pa. Mahal kita, Ellie.